Malabo po si Baste na makapasok sa Senado. Hindi man yata niya Mr. Maravillas. Tatakbong senador si Baste. Sabi ni Inday Pero kung tumakbo siya, talo. Ngayon, ang problema ni Baste, mga kababayan, kung labanan ng isang administration candidate, lagyan, ang dinig natin si Migs Nograles, yung magandang congresswoman ng PBA party list. Delikado, mga kababayan, pa ganon. Pag natalo, ubos yung mga Duterte niyan. Pati si Pulong, malangmang lagyan ng kalaban ng ating administrasyon. Alangan hindi. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagpalabas na mga kababayan ng latest survey sa pagkasenador, yung RPMD or RP Mission and Development Foundation. Isa-isa pong nalalagas yung mga minions ni Maudings. Niya Mr. Maravillas, si Digong pasok pa rin. Pasok pa rin po si Digong sa Magic 12. Pero dumaos-dos na rin po. Pati si Bongo dumaos-dos. Si Bato po, talo na si Bato. Diretso nang nag-Titanic si Bato. Ini lang yung kanilang partido, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang result ng latest survey. Halalan 2025 Senatorial Preferences from July 1 to 10, 2024. Ito yung resulta, mga kababayan. Kung sino yung iboboto. Kung ngayon yung election po, sino yung iboboto ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayan po, pasok sa Magic 12 si Ping Lacson. Number 1 po si Erwin Tulfo. Number 2 si Tito Sen. Number 3 si Ben Tulfo. Nagkataon, first time in the history sa Senado, kung magdidesisyon si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo na tumakbo sa pagkasenador, 3 Tulfo na po. Diba? Dati, 2 lang sa member ng family, kung hindi mag-ina, magkapatid. Tulad ni JBR Sito, kasi Jinggoy, yung Cayetano, magkapatid. Tapos yung Villar, mag-ina. O ngayon, pag kumandidato si Ben Tulfo sa si Erwin Tulfo, 3 Tulfo. Kung kumandidato niya Mr. Maravillas, 3 Duterte kasi yun ang sinabi ni Inday. Malabo po, mga kababayan. Si Baste tapos si Pulong po. Malayo sa sa Magic 12. Si Bato nga po, nawala. Hanapin natin kung pang-ilan na si Bato. Pang-4 si Bong Revilla, si Amy Marcos medyo tumaas. Nasa pang-5 na siya. Pang-6 si Digong. Sabi ko kay Senator Amy, dumistansya ka na, Senator Amy, sa mga Duterte, baka maging collateral damage ka. Ijang ka ng mga Marcos loyalist. Marami na pong natu-turn off sa'yo. Makikita mo yan sa mga surveys. Minsan si Amy Marcos, number 9. Voted. Number 5 ka ngayon. Pampito na lang po si Bongo. Pasok sa number 8, mga kababayan, si Benhur Abalos, DILG Secretary. Si Tol Tolentino, number 9. Si Tol Tolentino po, nakatalon sa Titanic ng PDP Laban. Biglang tumambling po. Pasok na si Yeda Romualdez sa number 10, mga kababayan. Yung asawa ni Martin Romualdez, speaker. Number 11, si Loren Ligarda. At pasok sa Magic 12, si Ping Lacson. Ito mas comprehensive ito, mga kababayan, detalyado. So, konting paliwanag pa sa ating mga kababayang Filipino. Anyway, matagal pa naman po yung midterm election. Malamang yung mga minions ni Maudigs, matalo lahat.
Si Maudigs, mga kababayan, doon naman po tayo na tatakbo. Papasok pa rin po sa pagkasenador. Unang-una mga kababayan, medyo matanda na, mahina na po si Digong. Nakatungkod na nga po eh. Mahirapan siyang mag-ikot. Pangalawa, na predicament mga kababayan ni Digong, baka lumabas na yung warrant of arrest. I-serve na mga kababayan ng Interpol. Mamaya ibigay ko sa inyo yung latest tungkol sa Interpol. Hindi na nga po makatiis si Bato. Nag-privilege speech po sa Senado. Binakbakan po si Rimulya. Ngayon, si Bato, mga kababayan, dumaos-dos na sa pang-16. 60 na lang po siya. Pang-12 si Ping, pang-13, mga kababayan, si Manny Pacquiao, may chance pa to. Pang-14, si Cayetano. Matatalo mga kababayan si Cayetano. Pati si Lito Lapid, 36.6%. Si Senator Pancher po, pang-16 na lang. Congratulations! Ito man talaga po yung inaasahan natin. At pag naliwanagan yung ating mga mamamayang Pilipino po, na kailangan nilang iboto yung may pagmamahal sa ating bansa, hindi po yung pro-China. Malamang lahat ng mga minions ni Digong matalo po. O ito po yung mga mga palatandaan. Pang-17 mga kababayan, 17 to 18 si Doc Willie Ong. Si Abby Binay sumunod pang 18, 19 si Gringo Hunasan. Pang-20 si Gibo. Si Gibo naman po, wala man yatang yatang plano na tumakbo sa pagkasenador. Masaya na siguro si Gibo as Defense Secretary. Pang-21 po si Wilbert Lee ng Agri-Party List. Si Kiko Pangilinan po, wala nang pag-asa makabalik ito sa Senado. Pang-22 na lang po. Si Baste, pang-23. Malabo po si Baste na makapasok sa Senado. Hindi man yata niya Mr. Maravillas tatakbong senador si Baste. Sabi ni Inday Pero kung tumakbo siya, talo. Ngayon, ang problema ni Baste, mga kababayan, kung labanan ng isang administration candidate, lagyan ang dinig natin si Migs Nograles, yung magandang congresswoman ng PBA party list. Delikado, mga kababayan, pag ganon. Pag natalo, ubos yung mga Duterte niyan. Pati si Pulong, malangmang lagyan ng kalaban ng ating administrasyon. Alangan hindi. Di ba? Ayan po si Migs Nograles. Attorney Margarita Migs B. Nograles. Ito yung possible mayoralty candidate, mga kababayan, na pwedeng ilaban po ng partido, ng administrasyon. Napakatalino nun. Malayo. Si Baste. Hindi tatagal si Baste doon sa debate. Kahit si Pulong po, tina-challenge nga po ni Migs nang mag-sponsor si Pulong ng isang deal na dapat lahat ng mga elected officials magsailalim sa hair follicle drug test. Sabi ni Migs Nograles, okay niya, basta kailangan na niya dumaan sa proseso, magpakita niya siya sa Congress, i-defend niya yung kanyang deal. Si Basti pala po, seldom na makita yung kaluluwa sa Congress. Yan po yung sabi ni Mig Subiri sa House, drug test, Nograles. drug test sa isang department. So, sana this applies to all, hindi lang mag-single out. Ma'am, sorry po. Idagdag ko lang po na specified kasi doon sa bill na including the president. So, I hope including din lahat ng mga local government at lahat. Again, kung gusto niya ganito yung bill, he has every prerogative to write a bill, pass a bill, file a bill, and go through the committee. And if he deems that fit na tama yung wordings at madedepensa niya yun, sana lang po madepensa niya yun in the committee, in the floor, in front of everyone.
and not pass it on to another congressman dahil bill niya po to. So, we will follow the process. We respect his knowledge and his intent in this. Sana lang the intent is good para sa kabutihan ng taong bayan, because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or mang-single out or use your position to do things na may personal aspect po. So, Sana niya, madipinsan niya ni Baste o ni Pulong, Congressman Pulong, magpakita niya siya dito sa Congress. Ngayon, sa survey po, si Pulong malayo, mas malayo kaysa kay Baste. Yan o. Pang 23, si Pulong. Then, nakasunod si Gordon, mga kababayan. Ay, si Baste pala to. Pang 23. Mali. O, pang 23 to 26, si Gordon. O, ito pala si Pulong. 23 to 26 din siya. Duterte, Pulong. Then, sunod si Drilon, yung mga dating senador po, hindi na pumipick up. Si Marojas, 27, 28 si Ted Filon, 28 si Herbert Bautista, si Revillame, 28, si Mike Defensor, 31 to 32, then si Bam Aquino po, 31 to 32, 33 to 34 si Ilizar, General Guillermo Ilizar, pati si Dingdong Danteso, 33 to 34, si Acosta, 35, 36 si Colmenares, si Panelo, pang 36, 38 si Balita, si Belica, 38 to 40, tapos si Kirubin, 38 to 40. Ngayon, sabi po ni Dr. Paul Martinez, isang Global Affairs Analyst and Executive Director ng RPMD, he emphasized that the Boses ng Bayan survey offers an electrifying glimpse into the leading senatorial contenders while reflecting the rich diversity of political opinions across the Philippines. As the 2025 elections loom, these insights provide a crucial lens through which voter preferences and the evolving political landscape can be understood. According to Dr. Martinez, the survey engaged a sample of 10,000 adult respondents. Mas komprehensibo siya po. Mas malaki yung numbers ng mga respondents na sinurvey. Usually, yung SWS, Okta, Pulse Asia, 1,200 lang po yung mga respondents. Pero ito mas malawak pa, mas malawak po siya, 10,000. From an electorate of 65 million voters, ensuring a highly accurate analysis with a margin of error of just 1% in a confidence level of 95%. The extensive coverage niya and rigorous survey rigorous survey design were intended to capture the prevailing sentiments of the Filipino people, offering an indispensable barometer of the national mood as the country gears up para dito po sa 2025 midterm elections. So sabi natin, konting paliwanag pa sa ating mga botante na we have to reject pro-China politicians. Pag hindi po, patuloy pong mamimirwisyo sa atin itong mga minions ng China. Imbes na tayo po nagkakaisa, napasok pa tayo ng mga tinatawag na Manchurian candidates. Huwag nating ayaan po na magsisweldo po tayo ng mga leaders natin, lalo mga senador, na imbes lingkuran ang interes ng ating bayan, interes ng mga dayuhan po, lalo na ng China, na walang tigil po sa pambubuli po. And they are not respecting our sovereignty.
they're making a creeping invasion dito po sa ating territory. Payag kayo sa ganon? So, we have to totally reject candidates po na pro-China. At maganda na unti-unti nalalagas po yung mga pro-China personalities dito sa Magic 12 sa senatorial elections po. O ito si Bato, galit na galit mga kababayan kay Rimulya. Yan o, De La Rosa hates Rimulya, Guevara for contradicting government policy on ICC. Pero paliwanag mga kababayan, nag-react na rin po siya, si Rimulya. Ang Pilipinas niya, abang hindi na siya member ng ICC, but remains committed to Interpol. Rimulya made the statement in reaction to the recent remarks of Senator Bato, asking him and Solicitor General Medardo Guevara if they are challenging the policy set by the President concerning the ICC. So paliwanag po ni Rimulya. Again, we are not members of ICC, but iba kasing commitment ng Interpol. Wala tayong commitment sa ICC, pero ang Interpol may commitment tayo. Saka far-reaching, yan. Kailangan natin tandaan na there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na baka kailangan ng tulong ng Interpol, sabi po ni Rimulya. Kaya we value Interpol over a lot of other fields because we have to protect our people throughout the world. The Interpol is very important to us in that regard. Paliwanag mga kababayan ni Rimulya. So, taranta na kasi po si Senator Bato. Siguro may mga inside information na siya. Ay yung mga balita na lumalabas po. Baka by next month, September, pumasok na yung Interpol dito po sa ating bansa. Idagdag ko na lang ito mga kababayan kasi right now, binibigyan po ng parangal sa pamamagitan po ng parada sa Metro Manila, yung ating mga Olympic heroes po. Ayan po yung live feed Pa sa Filipino Olympians who went to the 2024 Paris Olympics. ng RTBM. Hoffman naman ang naglaro sa 400 meters. Maraming tao na sumasalubong po. At sa women's dual championship para mabitbit niya ang Philippine Ayan. flag as she competes. Tuwang-tuwa yung mga tao habang pinaparada. Yung ating mga Olympic heroes, yan si Yolo po, Carlos Yolo. Held in Hangzhou, China. Pirma siya ng pirma ng mga Nakamit ni Lauren ang kanyang 2024 mga Olympic t-shirts, Games bags, when she etc. is 39 in the women's 400-meter hurdles. Nakatakbo na rin siya sa 2024 World Indoor Championships at naging a two-time 2022 Asian Games finalist, finishing 5th in the 400-meter and 4x400-meter relay. Sumali si Lauren na sa 2022 National Collegiate Athletic Association or So, NCAA nakakatuwa. 400-meter hurdles kung saan Ang daming taong nag-set din siya ng nakahilera national po record sa 100-meter kalsada. hurdles na 30.34 seconds sa ginanap na Duke Invitational sa North Carolina, USA. Welcome parade siya, pagbibigay dangal to the Filipino Olympians as they celebrate their honor in representing the Philippines dito po sa Paris Olympics 2024. Ayan po, mga kababayan. Ito naman yung naunang event after nung sa Palasyo Malacanang, sa Congress naman po ito. Pagbibigay pugay ng ating Pangulo, pati si Martin Romualdez, nagbigay po ng 14 million incentive galing po sa mga congressmen. Yan, madali lang po. Yan siya. Di ba? President, yun din ang mensahe niya kagabi na magkukonsultahin natin, magkugnayan na lang tayo, mga atleta, the sports bodies, on how we can further improve. Kaya mismo ako, alam ko, naraman ko yung sitwasyon ng aking kababayan, si Ira Villegas, tiga Tacloban.
miski talagang wala talaga siya mga resources noon, tingnan mo, naging medalist. Pasensya na lang, Ira, na talagang nahirapan kayo dun sa pag-uumpisa. Pero abangan, pagbalik natin sa Tocloban, makikita nyo na kung paano makikita nyo yung appreciation sa iyo. So, we thank you again for all of this. Ayan po yung naging mensahe ni Speaker of the House, Martin Romualdez. All out support niya yung ibibigay nating support sa lahat ng mga athletes ngayon. Na-inspire sila, mga kababayan, sa honor na ibinigay ng ating mga manlalaro sa Paris Olympics. O ito yung Mega World condo ni Kaloy Carlos Yulo. In-award na rin po. Yan, mga kababayan. Napakaganda po, napakaluwang. Yan po, mga kababayan. Sabi dyan sa balita ng Manila Bulletin, Kaloy visits 3-bedroom condo in McKinley Hill. 100 square meters po siya, Mega World condo sa McKinley Hill sa Taguig. Real estate giant Mega World Corporation has given Kaloy a 100 square meter fully furnished condo unit as a gift for winning 2 gold medals in the Paris Olympics 2024. 24 million yata yung halaga nito or 34 million kung di ako nagkakamali. So jackpot na jackpot po siya, no? Si Carlos Yulo po. Congratulations na lang. Sana naman yung payo ng mga netizens pakinggan po ni Carlos Yulo na makipagbati pa rin sa kanyang nanay. Honor thy father and thy mother. Yan po yung sabi sa Bible. Normal yung hindi pagkakainintindihan. Naintindihan naman natin yung tampo ni Carlos Yulo kasi pinakialaman yung pera niya. Mali naman talaga. Pero hindi yon dapat maging dahilan para isumpa na niyang tuluyan yung kanyang nanay at hindi na niya po papansinin. Di ba? Ito yung sabi rito sa bandera. Carlos Yulo pinayuhang puntahan makipag-ayos sa inang si Angelica. May mga nagsuggest na sana siya na yung magpakumbaba sa kanyang ina upang maging maayos ang kanilang relasyon at huwag nang pagpiestahan pa ng mga marites ang pamilya nila. Anyway, humingi na rin po, di ba, ng paumanhin, humingi na ng tawad sa kanya, yung kanyang nanay. So we pray, mga kababayan, although hindi natin yan mabibigla, time will heal, ika nga. So hayaan muna natin yung sakit na humupa, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourists po sila. Ito galing Denmark. Ito international po. Ito yung bago naming binibintang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect and entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang gawa siya mga kababayan sa good sheet berry. Yung good sheet berry may anti-cancer properties. Ayun mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.